Okay, sa ating afternoon session, let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, bless us, O Lord. Thy presence be with us. Thy Holy Spirit po, Panginoon, ang siyang sumasa amin. Pagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita, makita namin ang iyong kaluwalhatian sa iyong mga salita. Ikaw po magbukas ng aming mga kaisipan. And I pray, O Lord, na ako po na tatayo dito, dalangin ko, Panginoon, that pahintulot mo ng iyong mga salita lamang mamutawi sa aking mga bibig. Ikaw lamang siyang maitaas at ang aking help, Panginoon. Ikaw lamang po ang, bless mo po ako to serve you, to serve thy kingdom and your people. We thank you in Jesus' name. Amen. So kanina napag-usapan natin yung justice and righteousness. In the world, sa mundo pong ito, mula noon, humanism ang tinatawag. Marami ang forms of justice na mga dinidiscuss, di ba? Merong retributive justice, merong distributive justice, merong restorative justice, procedural justice, social justice, environmental justice, economic justice, criminal justice. Meron pong tinatawag na Justice A and Justice B. Pwede po nating sabihin yung Justice A is a form of justice na hindi naaayon sa Biblia, hindi naaayon sa salita ng Panginoon. For example, let us look at the tinatawag ngayon na, ito po ngayon ginagamit ng socialist, ginagamit ng communism, ang tinatawag na distributive justice. Lagi niyo pong makikita ito sa news, kahit sa internet ngayon, makita niyo yung mga issues. Distributive justice, ang sabi nila, dapat pantay-pantay na na-enjoy ng tao ang wealth, ang kayamanan. So, dapat may distribute yung kayamanan. So, hindi deserving. Injustice daw, injustice na yung meron isang mayaman, na-enjoy niya lahat dahil mayaman siya, tapos may kapitbahay siyang naghihirap, hindi na-enjoy yung mga bagay. So, ang ibig sabihin ng distributive justice, dapat i-distribute yung wealth para parehas lang. Kung isang manok lang na apalisok chicken ang kinakain ng isa, dapat hindi kakain ng ng lesser than apalisok chicken, which is San Pedro. Kasi injustice. Nako, nag-create na ako ng injustice, nag-advertise ako ng Anyway, so dapat ipamigay. And we are not aware, hindi tayo aware na nangyayari ngayon yan sa natin, sa democratic form of government. Akala natin democratic form of government, but it's a mixture of socialist, of communism, ang ating democracy. In what sense do I say that? I say that because dito sa distributive justice, di ba, nakita nyo yung mga, bigay sa yung kapag mataas ang presyo ng bigas, merong, tawag doon? Ayuda. May ayuda doon sa mga nagtitinda ng bigas, para nang sa ganon, kasi para ibaba nila yung presyo nila at yung mga mamamayan bibili sa mas mura. Distributive justice, kasi saan mo kukunin yung pera ng pagbibigay mo ng ayuda? Sa pera ng bayan. Di ba? Hindi lahat nakikinabang doon. Paano kung gusto ko jasmine rice na mas mahal? Ayuda para sa mga pampasadang jeepney, ayuda na pambili nila ng diesel. Saan manggagaling yung pera? Sino nag-e-enjoy nun? So sa kanila distributive justice yun, hustisya. Yung ayuda is a form ng hustisya yan. Pero ang interpretation nila doon, gagamitin mo yung pera ng bayan, ipapa-enjoy mo sa iba kasi para pantay. Paano yung taga Manila lang nag-enjoy nun? Dito, hindi naman na-enjoy ng tiga-Ilagan. Is there justice? Socialism yun. So yun ang tinatawag na distributive justice. At marami pang mukha, marami pang anyo ang hustisya na ito ang tinatawag nating Justice A. For the sake of discussion, Justice A, B, C. Kasi ito yung humanist justice, no? Tayo, humanist yung justice natin Di ba? Pati pagboto natin ng politika, injustice. Di ba?
Kasi ang justice ng Diyos, inilagay yung mga nasa politika to serve the justice of God. And that you can read in Romans chapter 13. To serve the justice of God. But what they are serving is the justice of men. Anyway, hindi ako pupunta doon. That's another subject. So, merong restorative justice, procedural justice, economic justice. Yan, yung economic justice na yan, no? Kailangan parehas. Parehas yung pera kailangan mo i-distribute. So that's what's happening. I-tax mo yung i-tax mo yung mayayaman para ibigay mo yung na-tax na yan sa mga mahihirap. So yan ito ba ay godly justice? No. So merong mga gumagamit sila ng pangalan na akala mo justice, pero ito po ang sasabihin natin for the brief lang na natin dito sa session is any principle of justice. So merong justice B, which is according to the Bible, according to the Word of God, according to the will of God. Any principle of justice outside or against the justice of God is injustice. Okay? Anumang katwiran na labas sa katwiran ng Biblia, hindi makatwiran. Okay? So, sa atin, ulit-ulitin natin to, justice means the expression of the being of God, His law. God is just. Katulad ng sinabi natin na God is love, God is holy, and so justice is the expression of the being of God. Okay? There is no principle of justice outside of God which compels Him to act in a certain way. If there were it would be superior to God, for only a superior power can compel obedience. Meron bang definition ng justice outside of God? Wala. Kasi if there is, yung tanong natin kanina na ang Diyos, kinakailangan gawin niya yung justice. What do you mean by that? Ano ibig mo sabihin ang Diyos? Dapat gawin niya makahustisya, makatwiran. Ano ibig mo sabihin? Merong dapat mas mataas na standard na kailangan sundin ng Diyos na justice? Or God Himself is righteousness. God Himself is the God of justice. So, sabi natin dito, there is no principle of justice outside of God which compels Him to act in a certain way. If there were, it would be superior to God, for only a superior power can compel obedience. The truth is that there is not, and there can never be anything outside of the nature of God which can move Him in the least degree. All God's reason come from within His uncreated being. So lahat ng action ng Diyos, lahat ng desisyon ng Diyos, lahat ng standard ng Diyos, walang nanggagaling sa labas. It is the being of God because He is God, uncreated, hindi siya nilikha. Walang anumang bagay labas sa Kanya na nalikha upang siyang maka-impluwensya sa Kanya. So, are you with me? Amen? Huwag kayong antukin, ha? Okay. I know, medyo malalim, pero konting practice, makukuha nyo yan. Katulad ko nung bagong convert ako sa Panginoon, that was 1986, 87, ganyan. Nung ma-born again ako, ang una kong tanong, paano na, saan na ako ililibing? Sa sementeryo ng Katoliko o sa sementeryo ng born again? Walang sementeryo noon ng born again. Isipin mo, napakababaw ng isip ko. Ang inaalala ko, laking bagay na sa akin yon. And I do not even understand anything about God. Ganun talaga. Kailangan mag-aral tayo para mag-mature tayo sa ating mga doktrina. Okay? Tiyaga, sipag, higit sa lahat, takot sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Justice, when used of God, is a name, i-meditate nyo po maigi, is a name to the way God is. Who God is, justice. It is Him. It is who He is. It is His nature. Nothing more. And when God acts justly, He is not doing to conform to an independent criterion, but simply acting like Himself in a situation. Just as He is, kung sino siya, siya yun. Walang ibang pwedeng mag-impluensya sa Kanya kasi ang Diyos is uncreated. Hindi siya nilikha, siya lumikha, pero walang lumikha sa Kanya. So nothing outside of His being
Yung lalabas na siya, pinakaugali na niya yan, pinakasya na yan. Okay? So God is His own self-existent principle of moral equity. And when He sentences evil men or rewards the righteous, when He sentences evil men or rewards the righteous, He simply acts like Himself from within, uninfluenced by anything that is not Himself. Wow! Lalim, no? Ay, nag-nosebleed ako magbasa eh. Amen? Pero napakaganda, no, na ma-articulate ng ganun ang pananampalataya natin sa at ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa sarili niya. God always acts righteously. Ano mang desisyon yan, God always acts righteously. His every action is consistent with His character. God is always consistently good. Consistent siya, consistent. Walang confusion. And that's a key word na dapat nating ma-memorize ngayon sa afternoon session. He's consistent. There is no confusion. God is a God of order. Yung lalabas sa being niya, yung expression ng being niya is consistent according to His being. He's not influenced by outside. Hindi siya pwedeng ma-influence ng outside. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na dahil sa prayer ko, gumalaw ang Diyos. O ipag-pray mo nga na baluktutin ng Diyos yung definition niya ng justice. Kahit napaka-powerful ng prayer mo, hindi mo pwede. Kahit pa magsabay-sabay lahat ng mga heroes of faith. Kunin mo na lahat ng heroes of faith, up to David, up to Moses, up to ipag-pray nila na baguhin ng Diyos ang hustisya niya. Hindi sila pakikinggan ng Diyos. Because it is His being to be just. Amen? Okay. So, God is not defined by the term, God is not defined by the term righteous, as much as the term righteous is defined by God. So, yung pagiging makatwiran, Diyos ang nagbigay ng definition, siya lang makakapag-define nun. God is not measured. Yan. Another keyword, measured. Sabi natin kanina, isang keyword natin kanina, na memorize natin is order, or opposite to confusion. O yung tulungan niyo ako. May order, may pamantayan, may programa, may order, hindi yung halo-halo sa middle preaching, tapos sa last opening prayer, sa beginning opening prayer, tapos sa last testimony o closing prayer. So may order tayo sinusunod, tama? Parang gano'n, ano? God is not measured by the standard of righteousness. God sets the standard of righteousness. Okay? Good? Good. Okay. When we talk about justice of God, what does He say about justice? Also, ano ang sinasabi, ano ang instruction niya sa atin pagdating sa justice? Let us read sa Proverbs chapter 16, verse 11. Sa Proverbs 16, verse 11, it says, a just weight. A just weight and balance are the Lord's. All the weights of the bag are His work. Noon kasi, kapag makipag-komersyo sila, may bag sila. No? Doon sa bag nila, may iba't ibang pabigat dyan. Para kapag kikilo siya, ito yung 1/4, ito yung ilang gramo. Meron silang nilalagay na pabigat. Para yung nilagay mo dito sa kabila, halimbawa, naglagay ka ng gulay dito. Oops, ilang kilo yan? So maglalagay naman siya dito. Uy, kalahating kilo. Meron siyang counterweight dito na binibigay. So, a just weight. Now, look at this. A just, correct? Justice. Meron palang balance na dapat just. Matwid. A just weight and a just balance, they are the Lord's. They are the Lord's. Okay? All the weights of the bag, are His work. What does it mean? Do you know that God created the universe using just weight and just balance?
Hello? Ano na ilang kilo ka na ngayon? Sa mga nagda-diet. Just weight ba yan? Ha? Gaano kabigat ang mundo? You know how many kilos? Itong mundo. How many kilos? Gaano kabigat yung buwan? Gaano kabigat yung buwan? Gaano kalayo yung buwan sa earth? May sukat. May sukat, right? May sukat. Gaano kalakas yung gravity pull ng buwan sa earth? May sukat. Gaano kalaki yung pull ng sun against the earth? May sukat. God, all the weights, all kind of measurement, lahat ng klase ng panukat, they are from the Lord. They are from the Lord. What is this is telling me is that even science is of the Lord. Even mathematics is of the Lord. Amen? 1 plus 1. Ha? Oh, 11. Sabi ko sa inyo, yan ang tama. Tama yan. Tama't mali. 1, di 11. See? Pero yung standard ng Diyos, 1 plus 1 equals 4. Kasi, ang panukat na ibinigay sa amin noon sa Middle East, ganito, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ang sumunod, 1, 4, 2, 3. So 1 plus 1 equals 4. Hello? Pinangalanan ko lang ng 4 yung 2, nalito na kayo. 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh kung gano'n na itinuro sa atin, sa elementary, 1 plus 1 equals 4. But God gave us a standard and we do not know, we're not even aware of it, na ang binigay niyang panukat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 1 plus 1 equals 2. That's from God. That's from God. If not for God, man does not know how to count. Animals, they don't know how to count. Tama? Or alam nila? Bigay mo nga sa kanila yung equation. 2 plus 2 equals. Hanapin mo yung dog mo. 2 plus 2. Papi, papi. We are created in the image of God. Nilikha tayo kahawig ng Diyos. So yung righteousness and justice, that includes measurements. Hindi lang yung bigat, kundi lang yung level, hindi lang yung sukat. All kind of measurements, they are His work. Beautiful. Amen? Okay. Salamat sa Panginoon. Therefore, says the Lord God, Isaiah 28, verses 16 to 17, Behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone. Sino yan? Si Jesus Christ. Right? Tama? Amen po ba? I am laying in Zion a stone, a tested stone, a costly cornerstone for the foundation firmly placed. He who believes in it will not be disturbed. So yan yung confidence na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Panginoong Hesus. Pagdating ng Panginoong Hesus, sabi niya, I will make justice the measuring line. And righteousness, the level. Sino sa inyo marunong gumamit ng level? Hello? Sinong karpintero dito? Marunong magkarpintero? Yun. Sino marunong gumamit ng level? Ganon, di po ba? Ganon? Ito level to. Straight line yan. Hindi naman straight line yan. Are you getting the concept? So ngayon, sabi niya, when Christ comes, He will make justice the measuring line. So kapag sumukat siya, justice ang gagamitin niya. O ilan ang distansya ko mula dito hanggang sa'yo? Metrohin natin. Hustisya ang gamit niya. Okay? Justice. The measuring line. And righteousness, the level. Diba sa judgment ng Panginoon, paano siya magsukat? Gagamit siya ng level. Yung poste, yung mga karpintero dyan, mga engineer dyan, kapag nagtayo ka ng poste, paano mo malaman na diretso yun? Sabi niya, tabingi. Hindi tabingi.
Tabingi kasi na yung mata eh. Hindi tabingi. Sabi ng isa, tabingi. Kuha tayo ng level. So yung level, imbis na pag ganyan, itatayo mo yung level. Kasi yung level may ganon, may bubble sa taas. Magle-level uli yun. Tapos, naka-level nga dito. Pagdating mo dito sa side view, tumbado naman. Naka-level ganito, pero pagdating mo dito, tumbado. Pag ganon ko, tumbado. Ile-level mo uli yan. Wow! At lahat yon ay galing sa Diyos. At yun, sabi ng Panginoon, i-establish niya ang justice and righteousness. Then hail, alam niyo yung hail? Ito yung parang bagyo na may mga bato-bato na may snow na may kasamang apoy. Hail. Judgment. Gagawin ng pagdating ng Panginoong Hesus with judgment. Okay? Then hail will sweep away the refuse of lies. So anything na hindi tama ang sukat, hindi levelado, hindi nasukat sa hustisya, God will judge. Then hail will sweep away the refuse of lies, and the waters will overflow the secret place, because kapag hindi nakalebel, may sekreto kang ina-adjust. Deceitful balance ang tawag doon. Maintindihan nyo yan mamaya. Okay? So ngayon, sa Proverbs natin kanina, so a just weight and a balance are the Lord's, all the weights of the bag are His work. Ito yung pang-balance. Di ba? Kanino yung pang-balance? Sa Diyos. That's very important to understand. So justice and righteousness is of God. Pati panukat. Ngayon, halimbawa, nilagay mo dito yung isa, ganon. Ito po yung counterweights. Ito yung weights na sinasabi dito, weights. Merong gramo, merong 5 gramo, 10 gramo, ganon pala. Lalagay doon para, pag may bibiling ka, ilagay mo dito, babalansehin nung isa. Okay? Ilang kilo ka? Sino nagsabi na 92 kilo ka? Anong ginamit mo? Yung kiluhan ng baboy? Ano nga? Kiluhan ng tao? Sino nagsabi sa kilong yan? Meron kang basehan? Kung pupunta ka sa baryo namin, yung 1 kilo doon, half kilo, patensya na. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Yung sinasabi mong 1 kilo, baka hindi 1 kilo dun sa tindahan dun. Baka may nabawasan ng ilang gramo. At ang sabi niya, 1 kilo yan. Oh. Who sets the standard? Bakit kaya sa palengke, ina-adjust, kinakalibrate yung mga kilohan? Ano kaya ang ginamit nila pang calibrate? Kung yung nag-calibrate, kakampi ng mandaraya, di kakalibrate niya rin daya. Ano ang ginamit niyang standard nung kinalibrate niya yung kilohan? Amen? Katulad ng mga mandaraya sa mga kilo nila, pupunta sila doon, sinabi na ngang 120 pounds. Sabi niya, hindi, 110 ang basa ko eh. Denial sa kilo. Di ba? Ano ang basehan? Para maintindihan po natin ito, para maintindihan natin na maigi yung just weight and they're from the Lord, and man is created, ang tao ay likha, nakahawig ng Diyos, kaya meron siyang standard. Binigay ng Diyos sa kanya yon. Binigay sa kanya yung order. Okay? Para ma-establish kung ano yung kilo na yan, sa scientific world, for 120 years plus, tinago na nila kung ano yung kilohan na yun. Yung kilo na yun is made up of 90% platinum and 10% iridium yun. So yan, nakatago yan, and then gumawa sila ng ilang mga duplicate niyan and distribute sa bawat bansa. Para doon mo ikakalibrate yung kilohan mo. Kakinindihan po ba tayo? Para yung kilo mo, pag nagkilo ka, sigurado ka na 50 kilos ka talaga. Baka naman madaya yung kilo mo eh. How do you know? Pero kang basehan, kasi nakalibrate yan using the standard. Okay? And God, yung sense of standard na yan, bigay ng Diyos sa tao. They are from the Lord. Okay? So meron tayong basehan yan. And ano lang yan, it was kept in a vault and more than 80 copies ang nagawa yan. But then, they found out something. Itong standard na yan, na kilo na yan, yan yung weight. Ganito kasi kanina yan. Ayan, parang ganyan. No?
Ngayon yan, so tatlong glass pa yung nakatakip sa kanya para secure. It so happened that after 129 years, nagbago. Nabawasan ng singbigat ng eyelash. Pilik mata. Nabago siya ng 50 over 1 billion. Nabago siya ng 0.00005%. Dahil sa nabago ito ng 0.00005%, ano po ang impact niyan? Ang impact niyan, ibig sabihin, pati yung calculation ng gaano kabigat ang buong universe. Gaano kabigat ang earth. Gaano kabigat ang moon. Gaano kabigat ang sun. Maapektuhan na lahat yan. Itong percentage na ito, napakaliit, pero i-multiply mo into a huge number, then it will become a big number. There will be injustice. Na-alarm ang scientific world, so they wanted to change it. They voted a change doon sa sukatan nung 1 kilo. Di ba? Lalo na ngayon, yung 1 kilo natin dito, iba sa 1 kilo ng China. Yung ang gatas, merong fake rice, di ba? Ay, fake milk. So, ganyan katindi ang pag-establish ng Panginoon sa standard. When God talks about just weight, at sinasabi na all the weights of the bag are the works of God, because man created in the image of God, binigay yan ng Diyos. So, lahat ng measurements na alam natin, no, measurement of weight, binigay lahat ng Panginoon. Pagkatapos ito, very elementary, but I want you to see the concept of this. Ito yung balance. Ito po, ano ibig sabihin nito? Interpret niyo po ito. The weight, watermelon versus kalabasa. Ano ang bigat nilang dalawa? Parehas. Tama po ba? Dito sa illustration number 1, the weight of the watermelon is equal to the weight of the pumpkin. Ito naman, the weight of the apple, at ito naman is orange. Sino mas mabigat? Apple. Dito naman, apple versus banana, sino mas mabigat? What have you done? Ano yung exercise na ginawa natin? What have you learned? You learned to judge. Right? You just did judging. Nag-evaluate kayo, nag-judge kayo. Is your judgment righteous or not? Nung sinabi mong melon is equal to the pumpkin, are you sure dun sa judgment mo is just? When you look at its actual, yes, it's just. Kapag sinabi mo dito na ang banana, mas mabigat ang apple sa banana, kapag sinabi mo na mas mabigat yung apple sa banana, dito sa illustration number 3, ano ang ginawa mo? Injustice. Ayan. Pumupunta na tayo doon sa justice. Okay? Doon sa Amerika, doon sa Europe, ang gamit nila inches. Dito, ang gamit natin is metric system, which is centimeter, meter. Iko-convert mo pa yun. And men, sa scientific, especially sa scientific world, and God is the God of science, gustong-gusto ng tao na accurate yung conversion nila. Kukunin nila yung conversion. From inches to centimeter. Parang ganun. Iko-convert yun. And in many kinds of pati sa temperature from degree Celsius to degree Fahrenheit. Okay? Gusto ng tao ng justice. Tama yung conversion, tama yung sukat, yung ibinigay mong pera, pag bibili ka ng bakal na substandard or non-standard, alam mo na mas mahal yung standard na bibilihin mo, kaya nagbigay ka ng pera doon. Pero kung bibili ka ng for example, gold, pag bumili ka ng 19 karat ng gold, tapos ibinigay sa iyo is 14 karat, ano nangyari? Injustice. So, pag may justice, nanunukat ka, nagja-judge ka.
So yung sinasabi nila, do not judge, hindi po totoo yun na ganun lang yun. Hindi ganun kasimple na do not judge. Every day of our life, we judge. Okay? Because judgment is of the Lord. Gift ng Panginoon yan. Ngayon, ito. No? Ito panukat sa blood pressure. Oh. Gusto mo ba ng panukat sa blood pressure ng injustice? Gusto mo? Ayaw mo. Yung metro ng tubig, gusto mo ng panukat na injustice? Bakit kaya metro ko ganito kamahal-mahal kumaligo nga ako, minsan na lang sa 2 araw. Di ba? Yung kuryente. Pagkatapos yung gumawa ng kontrata sa'yo, mali yung sukat niya, metro yung ginamit. May metro, may panukat, may mga iba't bang klase. Sa mathematics, 1 plus 1 equals, panukat yun, di ba? Nag-evaluate ka. Lahat ng sukat, pwede ang figure, no? Square, paano mo nalaman na square yan? Ha? Same? Same sides. Paano ko yung trapezoid same size? Ganun siya. Bakit hindi siya square? Tinawag siyang trapezoid. Square means all the interior angles are 90 degrees. Nag-judge ka. Pagtingin mo ganun. Hindi square yan Di ba? Pag tinignan mo si mister, diretso ka ba o hindi? Tingin ka sa mata. May injustice ka ba? Hello? Circle, triangle, level, they are from the Lord. And we are judging every day. So yung just, yung word na just, the word mispat, is judgment, justice. Maraming gamit sa kanya is claim, court, portion, practice, rightful place, rights, rule, sentence, sentencia, verdict. Justice is way of life. Okay? So there we are told, therefore, doon sa Proverbs 16:11 na yan, we are told that there is a fundamental God-given order in the universe. There is a fundamental God-given order of the universe. Mabalik ako kanina sabi ko na paano yung sukat ng moon sa earth, yung earth sukat niya sa sun, ano ang layo nila, tapos yung gravitational pull. Do you know that they have found out now, they know this, na kapag yung sun, ay yung moon, kapag yung buwan, ay nalapit lang ng konti sa earth, nagmintis lang ng konti, ilang inches lang, sa size niyan. Do you know na malulunod tayo sa tidal wave? They know that. Konting mintis lang. Kapag yung moon hindi umikot ng gano'n, kaya merong phases of the moon, full moon, half moon, mga gano'n. Kapag nagmintis lang ng konti yung timing nun, do you know na yung earth ngayon is iikot ng walang control? God created the whole universe with just measure. A just measure of gravity, a just measure of distance, a just measure ng pag-evaluate. Hallelujah. Amen? Okay. It's a God-given order in the universe. Material things are measurable not because they are merely material, but because they have an essential character and order in them which God created and God ordained. Lalim. Hindi lang basta-basta ganyan yan. May inilagay ang Panginoon na sukat. Yung silya na yan, paano mo nasabing silya yan? Kung itinaas ko pa yan, ano na mangyari sa kanya? Iba na pangalan niya. Tama? Do you know na yung lababo, ano ang sukat ng lababo para sa Pilipino? Minsan pumunta ako sa isang construction. Tuwan-tuwa sa akin yung isang architect. Anong sukat niyan? Sabi ko, boss, 90 centimeter yan. Hoy,
Ang galing mo ah. Sinong customer mo? Pilipino. O, yung 90 centimeter, pang-American yan na 6-footer. Tama? Kaya kapag magluluto sa lababo, kapag maghugas ng pinggan, yung ganun na. Wala sa standard. Wala sa order. Iba ang standard sa Pinoy, iba ang standard sa Amerikano in many terms. Therefore, there is an order which must be respected. It is a God-given order. Kung wala yung order na yun, science is not possible. Wow, beautiful. Science is under God. Amen? Hindi against ang Diyos, hindi against ang science sa Diyos. Science declares the Lordship of Christ. Have you learned that? 1 + 1 = 2. That is a declaration that science, mathematics is from God. Otherwise, hindi ka pwede mag-isip, animal ka lang sa, if you are not created in the image of God, hindi pwede mag-isip ng 1 + 1 = 2, yung unggoy. Man is the highest form of animal. Amen? Mali. Mali. Man is never the highest form of animal. Man is created in the image of God. Palakpak tayo dyan. Proverbs 20 verses 9 to 12. Gising kayo, ano? Sagot kasi kayo ng sagot eh. Gusto ko naman yun. Kasi gusto nating ma-practice yung ano natin, no? Nakakagising ba? I'm just here to serve you sa kingdom ng Panginoon. Amen? Okay, Proverbs 90 verses 9 to 12. Who can say, I have made my heart clean. I am pure from my sin. Now, listen very carefully. Pakinggan niyo po itong verse 9. What it is saying there is, how can I measure? How can I judge? Okay? Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Paano ko susukatin that I am pure from my sin? See? Tinuturuan ka sumukat dito. Verse 10, paano mo malaman that you are clean? Kasi akala natin, lagi natin sinasabi, I have a clean heart. I have a pure heart. How do you know? Ano ang gamit mong God's order of measurement? How do you know you have a clean heart? Feeling? Linis ng puso ko. Linis ng puso ko. Kaya nga, mahal ko silang dalawa. Sa malinis na puso. Kaya kong hatiin yung malinis na puso ko sa dalawa. Parang ganon. Feeling? Here, tinuturuan tayo ng Panginoon ng wisdom of justice. Okay? Sabi niya, who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Gumamit ka ng sukatan. Sabi niya, diverse weights and diverse measures, both of them alike are abomination to the Lord. Abomination means kasuklam-suklam, marumi, nakakapandiri. So, paano mo sukatin yung puso mo na malinis, that I am pure from sin, na walang kasuklam-suklam sa puso ko? Sabi niya, diverse weights and measures, both of them are alike abomination to the Lord. So, sukatin mo na, gumamit ba ako ng diverse weights? Gumamit ba ako ng iba't ibang panukat? Nag-judge ba ako ng mali? Nang hindi naaayon sa law ng Panginoon? That's how you measure if you have a clean heart. Amen? By a standard. Gagamitan mo ng standard na galing sa Diyos. How can I say I have made my heart clean? So sabi ng Lord dito, diverse ways and measures, both of them alike are abomination to the Lord. Even a child is known by his doings. So tinuruan din ng Panginoon, even a child is known by his doings, whether his work be pure, meaning to say, hindi gumamit ng diverse ways and diverse measures, and whether it be right. The hearing ear, the seeing eye, the Lord has made even both of them. So yung marinig mo, mag-judge ka. No? 1 kilo yung narinig ko,
kalahating kilo yung totoo. Ano yun? Yung mata, no? Yung pakinig. The Lord has made both of them. What does it mean? All the weights of the bag are of the Lord. They are of the Lord. So meaning to say, sa pakinig, sa paningin, nilikha ka dyan na just.